Hebreo Kabanata 7. Pagkat itong si Melchizedek, na hari ng Salem, pari ng kataas-taasang Diyos, na siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik na galing sa paglipol sa mga hari, at pinagpala siya. Na sa kanya rin naman si Abraham ay nagbigay ng 1/10 bahagi ng lahat, una sa pagpapakahulugan ay hari ng katwiran, at pagkatapos nyon din naman ay hari ng Salem, na ito ay hari ng kapayapaan. Na walang ama, walang ina, walang talaang kanan, ni walang pasimula ng mga araw, ni katapusan ng buhay, kundi ginawang tulad sa anak ng Diyos, ay nananatiling isang pari ng patuloy. Ngayon ay isaalang-alang kung gaano kadakila ang taong ito, na sa kanya maging ang patriarkang si Abraham ay nagbigay ng 10 ng mga samsam. At sa katotohanan silang mula sa mga anak ni Levi, na tumatanggap ng katungkulan ng pagkapari, ay may isang kautusan na kumuha ng mga 10 mula sa bayan ayon sa batas, iyon ay, mula sa kanilang mga kapatid, kahit sila ay lumabas mula sa mga balakang ni Abraham. Ngunit siyang ang talaang kanan ay hindi ibinibilang sa kanila ay tumanggap ng mga 10 ni Abraham, at pinagpala siyang nagtaglay ng mga pangako. At wala ang buong pagsalungat ang mas mababa ay pinagpapala ng mas nakahihigit. At dito ang mga taong namamatay ay tumatanggap ng mga 10, ngunit doon ay tinatanggap niya sila, na tungkol sa kanya ay sinasaksihang siya ay nabubuhay. At gaya ng maaari kong sabihin sa gayon, si Levi rin naman, na tumatanggap ng mga 10, ay nagbayad ng mga 10 na kay Abraham. Pagkat siya ay nasa mga balakang pa ng kanyang ama, nang masalubong siya ni Melchizedek. Kung ang kasakdalan kong gayon ay sa pamamagitan ng pagkaparing Levitiko, pagkat sa ilalim nito ang bayan ay tumanggap ng batas, ano pa bang iba yung pangangailangan ang naroon upang may ibang paring bumangon alinsunod sa hanay ni Melchizedek, at hindi tinawag alinsunod sa hanay ni Aaron? Pagkat kung ang pagkapari ay pinalitan, ay kailangan din namang gumawa ng isang pagpapalit sa batas. Pagkat siyang tungkol kanino ang mga bagay na ito ay sinasalita ay patungkol sa ibang angkan, na mula roon ay walang taong nagbigay ng pag-aasikaso sa dambana. Pagkat malinaw ito na ang Panginoon natin ay lumitaw buhat sa Juda, na tungkol sa angkang ito ay walang sinalita si Moses tungkol sa pagkapari. At higit pang mas malinaw ito, pagkat alinsunod sa pagkakawangis ni Melchizedek ay may lumilitaw na ibang pari. Na siyang ginawa, hindi alinsunod sa batas ng isang kautusang ayon sa laman, kundi alinsunod sa kapangyarihan ng isang buhay na di natatapos. Pagkat pinapatotohanan niya, ikaw ay isang pari magpakailanman alinsunod sa hanay ni Melchizedek. Pagkat sa katotohanan ay may isang pagpapawalang bisa ng kautusan na nauna dahil sa kahinaan at kawalang kapakinabangan nito. Pagkat walang ginawang sakdal ang batas, kundi ang pagdadala papasok ng isang mas mabuting pag-asa ang gumawa, na sa pamamagitan nito ay lumalapit tayo sa Diyos. At yamang hindi sa kawalan ng isang panunumpa ay ginawa siyang pari. Pagkat ang mga paring iyon ay ginawa na walang isang panunumpa, ngunit ito ay may isang panunumpa niyang nagsabi sa kanya, ang Panginoon ay sumumpa at hindi magsisisi, ikaw ay isang pari magpakailanman alinsunod sa hanay ni Melchizedek smiley face. Sa ganitong kadakila si Jesus ay ginawang isang tagapanagot ng isang mas mabuting tipan. At tunay na sila ay maraming pari, dahil hindi sila pinayagang magpatuloy dahil sa kamatayan. Ngunit ang taong ito, dahil nagpapatuloy siya kailanman, ay mayroong isang di napapalitang pagkapari. Kaya rin naman niyang iligtas sila hanggang sa sukdulan na pumaparoon sa Diyos sa pamamagitan niya, na nakikitang nabubuhay siya kailanman upang gumawa ng pamamagitan patungkol sa kanila. Pagkat ang isang paring ganoon ang nababagay sa atin, na siyang banal, di nakakasakit, di nadungisan, hiwalay mula sa mga makasalanan, at ginawang mas mataas kaysa sa mga langit, na siyang hindi nangangailangan araw-araw, gaya ng matataas na paring iyon, na maghandog ng mga hain, una dahil sa sarili niyang mga kasalanan, at saka dahil sa mga sabayan, pagkat ginawa niya ito ng minsanan, nang inihandog niya ang kanyang sarili, pagkat ang batas ay gumagawa sa mga tao na matataas na pari na may karamdaman, ngunit ang salita ng panunumpa, na ito ay pagkatapos ng batas, ay gumagawa sa anak, na itinalagang ganap magpakailanman.